Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Mga kapolitika, bigyan ko lang kayo ng update dito sa ating Team Alas men's team na kung saan kahapon po is nanalo po tayo kontra sa Vietnam. So talagang nabawian natin itong Team Vietnam matapos na matalo tayo doon sa women's team. But kahapon dito sa nagaganap na CV League sa men's division ay nabawian po natin itong koponan ng Vietnam. So ating pag-uusapan in this video kasi doon sa ating mga previous video ay nakatutok tayo dito sa mga kaganapan sa PVL Open Conference, yung mga issue at mga kontrobersiya. At the same time, yung mga issue rin ating natalakay dito sa Team Alas Women's Team. Okay, but in this video kasi bihira lang natin ito na pag-uusapan at itong pag-uusapan kasi natin is para rin ma-appreciate at ma-acknowledge natin yung effort na ibinigay ng ating men's team dito sa naganap na CV League first leg na ginanap dito sa ating bansa. Okay, so itong laban natin kontra sa Vietnam is na ipanalo po ng Team Alas men's team itong laro kontra sa Vietnam in 4 sets. So yung naging official score kahapon is 25-21, 25-22, 18-25 at 25-23. So naipanalo po ng ating men's team yung laro, happy to say. Okay, so mga kapolitika, magbigay lang po ako dito ng opinion ko in general kasi hindi ko naman kilala yung mga players actually. Aside dito kay Labagunas, yung mga veteranong players dito sa sa national team, yung members nila. Itong si Bagunas, itong si Kim Malabunga at si Retamar kasi the rest is parang baguhan na from most of them is from NU daw. Okay, so ano ba yung akin nakikita kasi doon sa first set hindi ko napanood yon, but yung second, third at fourth is napanood ko kasi medyo busy po ako mga kapolitika. Okay, so doon sa second set ay malakas yung lamang natin, malaki 5 points, 20-25. Sa second set is 25-22 kasi sinubukang humabol nitong Team Vietnam dito sa ating kupunan, but nakita ko dito mga kapolitika kasi pare-pareho lang naman yan sila. Kailangan palakasin yung depensa at yung opensa at the same time yung net defense natin. So dito is nakita ko yung mga blockings rin. Okay, malakas yung mga blockings natin kahit dito sa itong spiker ng Vietnam ay laging nabablock nga ng ating mga blockers dito sa second set. Now dito highlight rin of course itong veteranong player na si Brian Bagunas. Now dito sa mga kapolitika sa third set na kung saan is natambakan tayo, 18-25 yung naging score. So ang pinaka-factor talaga dito is yung mga service error. Okay, so sobrang dami nating error dito sa third set. Actually kaya nga natin ma 3 straight sets itong Vietnam, but unfortunately is sobrang dami po ng error na pinaulan ng mga ibang players ng Team Alas dito, kung kaya ilang beses rin na pa-time out itong Italian coach na si Frigoni. Okay, and atin rin palang pag-uusapan dito mga kapolitika, sino ba talaga yung pinaka-factor? Okay, kasi alam naman natin itong mga players ng Team Alas is mga magagaling na players kasi best of the best yan from the universities. But dito mga kapolitika, malalaman nyo kung sino ba sa tingin natin yung pinakamalaking factor sa pagkapanalo ng Team Alas, most especially na yung last na panalo natin is nasa 2019 pa. Okay, I think it was SEA Games na kung saan na ipanalo ng andun sila yung mga veteranong players natin, sila Saura, sila Espejo at itong sila Bugawan, but ngayon is talagang na-revive yung ating winning moments dito sa mga karatig bansa natin. Okay, especially dito sa Southeast Asia. So dito sa naman sa fourth set is talagang malaki yung lamang natin doon sa first part kasi 5-10 yung naging score, 5 yung sa Vietnam at 10 yung sa Team Alas. Okay, kasi sinubukang humabol, actually nag-tie pa nga tayo doon sa 18. So 18 yung Vietnam at 18 din yung Pilipinas. So ang ginawa ni Frigoni kasi napa-time out din siya doon is talagang very specific yung kanyang naging instruction sa Team Alas. Now dito mga kapolitika, doon sa patapos na portion is laging black itong si Bagunas. Medyo off na yung laro niya, kung kaya inilabas siya ni Coach Frigoni.
at ipinalit itong si Ramirez. At buti na lang mga kapolitika ay maganda yung bungad ng laro ni Ramirez na kung saan nahihirapan yung Vietnam na basahin yung kanyang spike. Okay, so sa tingin ko ito nga kasi tinapos ni Brian Bagunas, sinubukang humabol ng Vietnam. Actually nasa 21-24 na yung score at nasubukan pang humabol, dumikit sa 23-24 yung score, 24 yung Philippines at 23 yung Vietnam. But buti na lang is na napatime out itong si Coach Frigoni at ipinasok itong si Brian Bagunas na kung saan is siya nga yung nagtapos ng laro dito sa 4th set. But actually kaya nga nating tapusin sa sinasabi ko ng 3rd set itong laro as long as na-minimize lang siguro yung errors ng ating Team Alas. So overall nasa yung errors mga kapolitika is nasa 22 yung errors ng ating koponan habang nasa 28 naman yung errors ng Vietnam. So mas na-minimize natin ng bahagya yung errors natin mga kapolitika doon sa 1st, 2nd at sa 4th set. Except na lang talaga dito sa 3rd set na kung saan is tambak yung errors natin. Now mga kapolitika, yung naging naging scorer natin is of course si Brian Bagunas na kung saan 19 points yung kanyang binigay, 15 attacks, 2 blocks at 2 aces. Okay, but dito ngayon is malalaman nyo kung sino ba talaga yung pinaka-factor kasi doon sa ating mga previous na laro kontra sa dito sa Southeast Asia, even nga dito sa ABC Cup is nasa pang 2nd or 3rd yung 2nd or 3rd to the bottom yung ating score. So nasa pang 9th or 10th place tayo. Okay, so mga kapolitika kasi doon sa previous na na laro is Brazilian yung naging coach, di ba, si Velasco. Buti na lang talaga is napalitan yun. Kasi kahit gaano pa kagaling, gaano pa katangkad or kamadiskarte yung mga players mo, kung yung coach is mahina magbasa ng laro sa loob ng court ay talagang matatalo kayo. So ang pino-point out ko dito is ang pinaka-factor dito talaga is itong coach. Okay, kasi galing ito ng Italy, di ba? At nagko-coach na rin ito sa mga Olympics, sa mga World Championship at yung mga world class talaga na laro sa volleyball. So ibig sabihin itong coach na ito is magaling magbasa ito, magaling sa strategy at yung kanyang sistema. Kaya nga andun si Coach Dante para kumuha siya ng tips kasi alam naman natin na tagilid yung kanyang ngayon na Chocomocho Flying Titans. So doon actually si Coach Dante nag-coach na rin ito ng ating men's team, but ngayon is parang assistant coach siya kasi obviously is mas magaling at mas malawak yung karanasan ni Frigoni kasi parang 1990s pa ata is nagko-coach na ito siya. So malawak yung kanyang karanasan mga kapolitika kung ikumpara mo dito kay Coach Dante, yung kaya siya yung humawak. At napag-alaman natin na siya rin pala ang ipinadalang FIVB dito sa ating bansa dahil nga nangulila tayo this past few years. Okay, so ang pino-point out ko dito mga kapolitika, ang itong coach talaga para sa akin ang pinakamalaking factor. Okay, pinakamalaking reason bakit tayo, kasi marami naman tayong mga galing na na mga players from different universities. Actually, meron rin tayong mga matatangkad na players. Kung ikukumpara mo doon sa mga western na bansa is talagang dihamak na mas matatangkad sila kasi ito rin yung naging issue ni Frigoni, but ang sinasabi niya is wala na rin naman siyang magagawa kung Asian lang talaga yung height ng ating na idadaan na lang natin sa diskarte, kumbaga katulad ng ginagawa ng Japan which is magaling sila sa mga diskarte. Okay, so dito is magaling itong coach talaga kasi when it comes to volleyball, pag sinasabi mo kasing world class na volleyball, andyan yung Italy, andyan yung Brazil, andyan yung Poland, itong France, itong US. So sobrang na dapat doon tayo kumuha ng mga coaches. Okay, at the same time itong Japan na dito na rin tayo kumukuha ng mga coaches para kasi kung puro local lang yung natin mga kapolitika, yung mga coaches natin, or kumukuha naman tayo doon sa mga bansa na hindi naman sikat sa kanila yung volleyball, ay talagang matatalo at bihira tayong mananalo dito sa mga kahit dito nga sa mga Southeast Asian na karatig bansa natin. And actually napag-usapan na nga natin ito mga kapolitika doon sa ating mga previous video 1 month ago na itong si Frigoni ay nakikitaan ko na malaki yung kanyang maging impact dito sa ating national team, which is true enough nga. Okay, so mga kapolitika, so far yun ang ating personal na opinion, ating personal na masasabi overview. Ano ba yung ating personal na assessment dito sa naging laro ng Team Alas Men's Division sa naganap na CV League? Kasi ngayon is sure na either magkaka-podium tayo, hindi tulad dating taga-palakpak lang tayo mga kapolitika. Okay, so kayo ano ang yung masasabi dito sa
ipinamalas ng Team Alas sa nagaganap na CV League sa Men's Division. Mga kapolitika, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.